So mga lodi, no, kapag ganito kakinis yung hinang ay nakakahiyang i-grinder, no? Pero wala tayong magagawa, kailangan pa rin i-grinder yan. Yan. Nakakahiya lang, nakakahiyang grinder. So dito, ito lang yung hininang natin, no? Mixi lang, ganyan lang. Yung abot lang ng grinder. Pero ito ay may bibil, no? Kaya halos tagusan ang hinang nito. Yan, makapal. Pagka ganong hindi na abutin ng maabot ng grinder ng paglinis, wag nyo nang ihinang. Yung naabot lang, yun lang ang ihinang, para kasi ito daanan ito ng hollow block. So kung may bukol-bukol yan ay masisira yung hollow block. Kaya ito lang ang hinang natin. Dulo ulit lang, ganyan lang, pero solid yan. Okay mga lodi, no, sa wakas nagkaroon na rin ng mukha itong ating ginagawa, no? Ano na siya, no? Mukhang hollow block na. So nagkaroon lang tayo ng diyan, ng konting pukpukin, no? So napukpok na rin natin yan, ituwid na rin natin. Hindi naman maiwasan yung gumalaw kapag pinupull weld. So hindi naman siya talagang perfect, pero at least kahit papano ay goods na rin yan, no? Pwede rin magamit, no? At ito ay first time lang natin to na ginawa, at so far so good naman. So ito mga lodi, no, pupull weld na natin to, itong kapiratong na to, bakal na to sa side, no? So ayan, malalim yung clearance niyan kasi doble ito, no? Yung isang kapares nito ay sadyang pinaiksian para magkaroon siya ng malalim na gap. So ayan, yung gap nito ay ang lalim yan ay sa 4 to 5 mm. So yan. So ginagawa natin ito para matibay yung hinang natin. Pupunuan kasi natin ito, pupunuan ng hinang, at walang ibang parte na pwedeng paghinangan nito kundi ito, yung nandito, saka yung nandun sa baba, no? So yung nasa baba na yon, pag binaliktad natin, ayun ay may bibil din, no? May kaltas din, para pag pinulweld natin ay wala nang kawala ito, dahil ito ay nagbabibrate. So sisigurado na natin na hindi yan kakalas, at mahirap na mag-repair nito pagka yan ay kumalas, no? Kaya make sure sa trabaho, siguraduhin nyo at intindihin palagi yung trabaho para hindi pa ulit-ulit. Okay. So dito sa ibabaw, yung may malalim na gap sa ilalim, ito yon, yung sa ilalim na part. Ito nung may sa ibabaw, yan, ito ginarinder lang natin yan, at ito malalim din to, no? Malalim din, nasa 4 to 5 mm din tong lalim nito. Ayan, at malaki yung kanyang bibil. So lahat yan para wala nang tanggalan yan, dahil ito makapal to, hindi kagaya ng mga yan ay manipis, kaya nakatornilyo lang. Ayan, nakatornilyo, kaya pinapalitan nila yan, pero ito wala nang palitan ito. At ito yung ito yung pag nahinang na natin, ayan siya, no? Kailangan nasa mapupunuan to ng gusto, yan yung hinang niya. Then pag lininis natin, ito na yon, yan. So flat na siya. Kaya kung walang bibil ito at hinasa natin ng ganito ka-flat, ay wala din silbi, no? Ang mangyayari, napakaliit na lang ng kumakapit dito sa hinang, no? May posibilidad na kunting uga lang matatanggal. So ito ay talagang malalim yan, no? Makapal, kaya walang yang pagkakataon na matanggal. So yun lang ang diskarte kapag yung mga bumabibrate, gumagalaw, kailangan yung hinang niyan ay malalim.
So dito nanigurado na ako. So ito kasi yung parte dito sa taas tong plate na to, yung humahawak niyan ay hanggang dito lang ang hinang niyan, kasi hindi tayo pwede maghinang dito banda sa loob. So yan, kasi hindi na natin malilinis, hindi natin hindi magkakasya yung grinder. So ang hinang niyan hanggang dito lang, magsilang mga 1 inch lang. So nanigurado na ako para mas maganda yung kapit niya, kahit na mag-vibrate hindi ito kumalas. Dito yan o, binaniranahan ko, binutas ko yan. Then i-welding natin yan, tinagan nyo, yan na yung plate na ito. Yan na, para nang sa ganon makapaghinang tayo. Ngayon wala nang kawalayan kapag hininang natin yan. So, pasok yan sa loob. Dito kasi part na to ay maraming hinang dito, no? Ayan. Pero yung ibabaw na yan wala. So ito na lang. So sa iba siguro hindi na ginagawa yan. Ito wala eh. Dito wala, no? Luma. Pero mahirap na. At pag nag-repair niyan eh mahirap na i-repair, no? Mga din, no? At ito yung huling ikinabit natin. Ito yung lagayan ng aparato, yung nagba-vibrate, kaya kailangan ito ay matibay talaga, kasi pag umandar na yung makina dito nakakabit yung vibration kagaya nito. So ayan, kaya kailangan matibay yan, hindi basta-basta dapat yan na tatanggal ang hinang yan. Okay mga rodino, yan na, tapos na to. Yan yung itsura nya. So ito yun yung pinagkopyahan natin. So far ay nakopya naman natin. At itong mga ikinabit natin na baso-baso, wala namang paling, no? Walang pabingi. So far so good. So next natin dyan ay yung kanyang paa, yung frame niya. So ito yung gagamitin natin na materials. So mga lodino, sa unang tingin dito sa ginagawa ko ay mali, no? Talagang mali. Tingnan mo tong yung corner, no? Yung joint dapat ito dapat yung joint na yan naka ganyan sana to, no? Yan, nakapalabas itong kanto na to ay nasa labas, o ito nasa loob, no? So unang tingin natin ay mali, talagang mali talaga. Ngayon dahil nangungupya lang tayo dito ayun, kinupya lang din natin. Yung pala kaya ganyan yan, may purpose, dahil yung paglagay ng pillow block, ayan. So kung ito nga naman nasa kabila, hindi may ilalagay yung pillow block, no? Kaya nakaganyan pala siya. Sa kabila, ganun din, meron din purpose kung bakit nakabaliktad itong pag-joint nila. So ito, kopyahin na lang natin, dahil yan proven na gumagana. So huwag na natin baguhin yung design nila, kopyahin na lang natin. So yan kasi yung pillow block, kaya pala nakabaliktad itong joint na to. So dito mga rin, yan yung yun yung base nya sa baba. So ito yun, ito, yan. So kailangan yan ay pit na pit, para pag hininang natin ay maganda yung kapit ng hinang, hindi lumalaban itong angle bar na to, kasi makapal to, no? Yan ay standard na 1/4, no? Ngayon kung hindi iyan nakapit o nakapaling dito, mahirap siya ilapat, no? Para i-welding. So yan yung ginawa natin ay talagang perfectly fit siya, no? So tingnan nyo, kahit wala pang hinang yan, ayan, yan, wala pang hinang yan. At the same time ay
Kaya pinipiting muna natin bago ihinang to para makita natin kung bangking ba, kasi mamaya mataas yung isang paa nito, pwede natin ma-adjust dito sa base niya sa dito sa baba. Pero so far ayan, maganda yung lapat. So ibig sabihin maganda yung pagkakadali natin dito. So ipopulwed na natin ngayon yan. So hindi na tayo nahihirapan na mag ano yan, usually pag hindi yan dapat ay ginagamitan natin ng turnbuckle, no. Marami tayong ginagawang paraan diyan. Nilagyan natin ng bracing para lumapat lang. So dahil yung pagkakagawa natin ay perfectly fit. So hindi na natin kailangan yung mga ganon yan. Diretso forward na natin yan. So tingnan nyo yan. Oh, yan. Kahit wala pang hinang yan. So, kumakapit na siya. Lapat na. Kabila ganon din. So yan. Kaya kailangan sa fabrication ay talagang ayusin ang trabaho para mas madali na trabahoin. Kasi kung yan ay hindi yan nakapit, matagal yan bago natin ma-full weld dahil siyempre lalaban yung bakal dahil makapal ito, no? Okay, so dito bumalagay din yung ginagawa ko dito. Ito yung doser ang tawag nila rito. So ito yun, yan yung ano, yan yung nag-aangat ng hollow block kapag tapos na. So to kailangan to ay ang clearance nito ay insakto. So ito yung sukatan natin. Kailangan papasok yun dyan. Tapos itong part na to ay papasok naman dito. So ito yung mga bagay na iniingatan. At hindi rin dapat po pwedeng lumagpas dito sa ano to, dito sa paleta. Kasi ito yung sumasalo ng paleta, no? Kapag inangat itong paleta ay nakapatong dito. So kailangan isakto dito. At ito yung mga mahirap i-fabricate, no? Dahil siyempre mag-uulit ka. Gaya nung ginawa ko dun na una, no? Sablay. So ito, subok natin uli. Ngayon kung ito yung tumama, di ito na yung susundan natin. So ito na, no? So ito na. Susubok na natin dito kung kasya ito sa lahat para ito na yung magiging pattern natin. So ito kasya dito, no? Yan, smooth ang pasok. Masok din. Yun, pumasok din. So ibig sabihin kasi sa lahat. So ito na yung magiging pattern natin. Yan. So yan siya. Itong kasi na una natin nagawa ito ay dito siya pumapasok. Yan, dito sa gilid. Pero pagdating sa gitna ay hindi na siya pumapasok, no? Dismantle natin to. Ito na yung ating magiging pattern. So yan na yan. So ito mga lodi, no, kanina pa ako dito nasasabit dito yung likuran ko dito sa kanto na to. At masakit din dahil yun, no, talagang may kanto no, at matalim pa, hindi mo lang hinasa, no. So kakaltasin natin to, bibilogin natin dahil kanina pa ako sumasabit dito dahil masikip lang, ang nasabit yung likod ko dito. So sa prosedur dapat mga ganito, no. Pag ako nagtrabaho, yung pinapatay ko yung mga kanto na yan dahil madadali tayo dyan kapag ano, yung ganito, yan, no, pinapatay yung mga kanto para kung sumabit ka man dyan, ibuko lang, hindi masugat. So ito, yan, i-grinder na natin ganyan ito. Mahapdi na yung likod ko So ito yung madalas na nangyayari sa mga lalo sa mga baguhang welder, no. So kapag may pinupol weld ay hindi naglalagay ng bracing. So kagaya nito, no, ito yung ipupul weld natin, yan. So nilagyan natin dito ng brace kasi ito may mga sukat ito.
Yan, yung mga sukat yan, papasok dapat yan doon sa butas nun. Ngayon, kung hindi natin ito lalagyan ng brace, pag pinulwid natin yan, ito gagalaw, ito maaring pumunta dito, maaring pumunta rito, no, gagalaw yan at hindi na natin yan maipapasok doon sa paglalagyan niya kung yan ay gumalaw na. Kapag hininang natin doon, pinulwid natin doon. Kasi pagka pinulwid natin yan, ang nangyayari dyan, naghahatakan yung bakal. Ngayon kung walang pipigil dito, so pag lumamig yan, ay kung saan pumunta yung bakal, ay hindi na natin yung maibabalik. Kaya kailangan pigilin natin. So ito, yun yung mga madalas hindi na nakikita, no, ng mga kapwa nating fabricator o welder lalo sa mga baguhan, yung ganyang senaryo. Kaya ang ending, tapos na ipulweld, ikakat uli para ayusin. So, ganon ang nangyari kaya tumatagal. So ito, no, bago natin ito itaob para ma-fix na dito, ay double check muna natin yung hinang nito dito sa baba, no, sa puwitan, para sigurado talagang wala tayong nakalitaan at kung solid ba yung hinang. So ito, no, ay mukhang solido naman ang hinang natin at ito ay sa tingin ko dyan ay mapudpud na lang yung bakal, hindi pa matanggal yan. Ito mo ang haba ng hinang nyo, no? Ayan, at yan magkabilaan yan, kaya wala nang yan, wala nang pagkakataon na kumalas pa, no? Maputol na lang yung bakal, hindi pa kakalas yung hinang yan. So ano din, no, ang gagawin natin ngayon ay ayun, yung kagaya nun, yung damper. Ngayon wala tayong mabiling makapal na flat bar sa hardware, no. Kailangan kasi natin 10mm. So wala namang ang meron lang ay 1/4, ganito lang siya kakapal. So ang gagawin natin ay nagtabas na lang tayo ng plate, no. Ito kagaya nito, hiwa-hiwa lang natin and then dudublihin na lang. So ito, yan, ganito makapal na siya. Ngayon ipupulweld natin yan at pag nabuo yan, ito na yan mga yan. So makapal na siya. So kailangan to kasi makapal dahil yan ay binabagsak yan dyan sa may molde, no. Kung manipis lang, ito lang, ganito lang, ay mayuyupi lang. So kailangan makapal, kaya gawa na lang ng paraan para makagawa tayo ng makapal na flat bar. So dito ay pinapabrikit na natin tong ayan, yung damper na yan. At isa sa mga nagpatagal dito ay walang no, yung mga pyesa nito ay talagang pinabricate, no. Walang biniling flat bar dito, kaya tumagal. So dito na natin hinubog lahat ng mga yan kasi pag gumagawa na, kailangan pag binagsak to, insaktong kung saan siya pwesto ngayon, diyan din siya babagsak, no. Kaya kailangan dito talaga siya ibubuo para yung spacing niya ay insakto. So yung mga clearance niyan ay pasok ang ito, yan, pasok yung itong talim ng cutting disc para hindi magbungguan pag nag-vibrate, no. Ngayon ang ginawa lang natin dito ay nag-temporary lang muna tayo rito. Yan yung tinimim na to, then saka natin to nilagay itong permanent na bracing. Ngayon tatanggalin na natin ngayon to para maipulweld. So medyo talagang mabusisi itong trabaho na to. So okay na, tapos na, napulweld na rin to. Konti na lang, no, yung nandito na lang ang ayan, yun ang lalagay natin. Ang importante dito ay pasok, no. Ayan, walang sabit at halos 0-0 yung clearance, no.
konting-konti lang, no, kasi lang itong cutting disc diyan sa mga dito sa mga siwang na yan, para pag buo ng hollow block ay walang labi, walang tinga. Okay. Ayun, pasok. Bukas uli. So, okay, mga din, no. So, ito yun siya. Ito yung ginaya natin. Yan. So, ito yung nagawa natin. So, dito, hindi lang double check, kundi triple check yung ginawa dito para walang sumabit dito, dahil tingnan nyo, dikit-dikit to. Ayan. So, kailangan walang sumabit dyan para hindi magka-problema. Kaya napakaraming beses na tiningnan ito para masigurado natin tama itong ginagawa natin. At dito ay ito na yung ginamit natin. Ayan, ito dapat ang mga materials natin. So ito ay 10mm. So ito yun, yung mga maliliit na to. So medyo mabilis ang natin, hindi na tayo nagpuduble dito. Okay? So yan, ipupulweld na natin to. At dito, yan, naka-spot. Lahat ng sulok naka-spot. Para pag pinulweld natin, hindi na gumalaw. Ipupulweld na natin yan. So sa mga kapwa ko welder dyan, sino ba pag hinang na ng tinatawag na Super GI. So ayan, no, napakahirap hinangin, no. Hindi siya basta-basta tinatablan ng hinang, no? Ang daming niyang splatter at sobra kong dami ang splatter nito, no. At mahirap pagka wala kang jacket, no. Diretso sa braso mo yan, yung talbog ng na yan, ibaba. So ito siya, no, yan. So, tingnan nyo, ito luma na to, no, sa mga lumang water system ito galing. So ito na luma na to, no. Ito itinanggal namin sa sa tubo ng tubig, no. Nagpalit na ng PPR at ito yon. So napakatagal na daw nito, pero buong buo pa siya, wala pang gaanong kalawang, yung loob niya buo pa. So ito siya, no. Tawag dito ay Super GI. Ang hirap hinangin ito, masyadong makapal yung kanyang galvanize. So mga lord, no, isa to sa mga isa to sa mga pinoproblema natin kapag ang bisigra natin ay tubo, no. Then merong shafting yan sa loob. So kapag ganito ay madalas kapag single lang ito, no, ay napapasobra yung hinang natin, no. Pag hininang natin to, napapasobra, tumatagos yung hinang, inaabot yung shafting sa loob. At pagka ganon ay madalas hindi mo na maikot, o di kung minsan ay gumaganit, no, dahil merong rebaba sa loob. So dito nanigurado na ako, dahil mahirap mag-ulit nito. Kaya ito, ginoble ko itong tubo natin. So yan, merong tubo pa na isa na pinasok natin, para kapag naghinang tayo, kahit na tumagos siya dito sa unang layer ng tubo, ay hindi na siya tatagos dun sa papunta dun sa shafting natin. So kaya kahit na makapal ang hinang natin ay okay lang, dahil alam natin hindi yan tatagos sa loob. So tingnan nyo to dito, ayan. So ayan, no, kapal ng hinang yan. Ayan, kapal ng hinang, pero hindi siya umaabot dun sa ating shafting, dahil dito lang siya. Kung tumagos man siya dito sa unang tubo, ay hindi na siya tatagos dun sa pangalawa na aabotin pa yung shafting. So yun lang. So okay, mula din, natapos din to, no. Lilinisin na lang. At dito naglagay na ako ng sandalan para hindi to masira yung itong tamper kapag umaandar na. Kasi itong mga luma ay walang sandalan, no.
ito yung ginagamit nila. Yan. So dito sa ginawa ko ay mayroon ng sandalan. So mainit pa, no? Ayan, oh. Ayun. So yan siya. Linis na lang to, linis. Ayun, oh. Swak na swak, no? At napakaganda ng lapat. So ito yung materials natin dito ay pulot-pulot lang, no? Kasi may mga materials naman dyan napakalat-kalat lang. Yun lang ang ginawa natin. Hindi na natin to ginaya tong mga to. Ayan. Ito, ang ginawa natin dito ay mas matibay dahil di uno na itong shafting na to. At ito, tubo ay gauge 40 din, ginoble pa natin. At meron siyang stopper na tornilyo na nut. At walang kakalog-kalog dito. Ayun. Buksan natin ulit. Ayun. Okay. So far, so good. Kung kulang na lang dito, ito na lang. Ito kabit na sa ilalim. So, okay mga lodino, tapos nito. Konting dinis na lang. Linisin ito ng yung mga matatalas na yan. Lilinisin yan gaya nito. At dito ay naglagay ako ng sandalan, no? Para hindi na maglagay nitong pambelt. So, yung mga luma walang sandalan. Dito, ganun na lang natin. Ayun, nakasandal na siya. Wala na siyang pambelt. At so far so good. Baba natin. Ayun. Lapat na lapat, no? Very good, very good. So mga lodino to, yung mga ano nito, mga piyesa nito sa mechanism, kumpara dito ay magkaiba, pero same lang din sila ng ano, ng sukat. Iniksian natin para mas magaan iangat. At yung ito ay magkaiba naman sila ng yan. So dahil nakadepende tayo sa materials na kung ano meron. Ito, yung shafting niya ay buo. So dito naman ang shafting niya ay maiksi lang to, no? Tubo na to. So magkaiba sila pero parehas sila na working naman. At baka next week siguro masubukan na ito kung gagana nga pag nabilhan ng makina.